Gas bomba Frami naabot na ng Marusay River sabay ng Kalisyaw ang critical level na nasa mahigit 10 feet dahil sa nakaraang epekto ng bagyong Krising at magdamagang ulan ng habagat. Dahil dito inaasahan na itong pag-overflow ng ilog anumang minuto o oras mula ngayon kapag magtuloy-tuloy pa ang buhos ng ulan kung saan maaaring maapektuhan ang 70 to 80% ng bawat barangay at magsanhi ng pagsasara ng mga kalsada sa mga light vehicles. Ayon kay Freddy Villacorta, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office dito sa bayan, na nasa 17 barangay na ang apektado ng baha sa halos 24 na barangay na mayroon ang bayan, ngunit nagpapatuloy pa ang kanilang assessment at monitoring dahil sa pag-apaw ng ilog at diretsyong pag-ulan. Anya na nasa red alert status pa rin ang kanilang hanay upang tumugon sa mga apektado ng individual sa bayan habang nakahanda na ang kanilang mga rescue teams para sa mga rescue operations activities sakaling may humingi ng tulong. Umaabot na sa 15,987 na mga individual o nasa 4,464 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa mga barangay as of 9 a.m. Nasa 20 namang individual o 6 na pamilya ang nasa evacuation center ngayong araw. Sad pa nito na nasa 2 to 3 feet ang ilang barangay na nakitaan ng mataas na tubig, baha o nasa lagpas bewang, kayang iba ay hindi madaanan ng mga light vehicles kaya pansamantala munang sarado. Kaugnay nito, dahil sa naranasang pagbaha, magkakaroon ng meeting ang MDRRMO kasama ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw sa pamumuno ng kanilang alkalde na si Mayor Patrick Karamat upang pag-usapan kung magdedeklara ang bayan ng state of calamity. Sa ngayon ay wala pa namang naiulat na nasawi dahil sa habagat, ngunit noong Sabado ay may naitalang nasugatan dahil sa ipo-ipong tumama sa barangay Lumbang na ikinasira ng ilang bahay at pagbukwal ng isang puno. Patuloy naman ang panawagan nila sa publiko na maging alerto at sumunod sa abiso ng otoridad kung kinakailangan na lumikas upang hindi malagay sa alanganin. Ating pakinggan itong naging panayam kay Sir Freddy Villacorta, ang head ng MDRRMO Kalasyaw. Sa ngayon, ang level ng tubig natin is nasa 10 feet. Nasa critical level na tayo at malapit nang mag-overflow ang ilog natin. Totally overflow sa Marusay River. At sa ngayon, meron kaming at least 17 barangays na apektado na. At may mga evacuees na rin kami sa different barangays at saka dito sa Regional Evacuation Center. Kahapon, as of 6 p.m., mayroon kaming 11. Ngayon, 17 and counting kasi yung isang team natin nasa labas pa, nagmo-monitor ng mga areas na mababa at saka isolated at tinitignan mo level ng tubig nila kung may consider natin as affected area sila. Ang epekto, magkakaroon tayo ng severe flooding at almost 70% ng ating barangay is apektado ng baha. Pati yung mga major thoroughfares natin ay baka mag-declare na rin tayo na non-passable to light vehicles yung mga yun. Although may mga areas tayo sa mga barangay, lalo na yung mga low-lying areas na as of yesterday, tineclare na natin na not possible to light vehicles. May meeting kami ng council together with the chairman and the mayor mamaya 11 a.m. Ongoing pa rin kasi yung assessment ng sitwasyon natin. Titignan ako. Sa atin, ngayon ongoing yung rescue operations natin. May nasa pipeline na tayong dalawa from Talibao and from Lasip. Kukunin natin sila, gagamitan na natin sila ng bangka kasi malalim na yung locations nila. Siguro na feel na nila yung pangangailangan na sila ay lumikas kasi kahapon continuous na yung aming panawagan na mag-voluntary na o kaya mag-preemptive evacuation, pero hindi sila tumutugon sa aming panawagan. Alam mo naman, ang bayan ng Kalasyaw, ever since talagang bahain yan, normal na lang ang ganito mga pagbaha. Pero sa sitwasyon nila, na-feel nila yung panganib, kaya humingi na sila ng tulong sa atin. Yung mga low-lying areas natin is ang prevailing water level nila doon is around mga 2 to 3 feet, lampas baywang, ganon ang tubig nila doon. Yung mga daanan sa barangay na mababa, may mga areas doon na hindi na pwedeng daanan ng light vehicles. Nasa red alert tayo ever since bago pa dumating ang bagyong Krising. At ngayon,
naka-establish na yung EOC natin at nandito na lahat yung WASAR team natin. Naghahanda na sila sa anumang tawag na dumating sa ating tanggapan. So far, kami nagpapasalamat at mayroon lang yung minor injury na natamo nung Saturday afternoon na nagkaroon ng ipo-ipo sa may barangay Lumbang. Pero minor naman. May puno, malaking manggang nabuwal at saka may mga bahay na natanggalan ng bubong, yung mga light materials doon sa dumaan na ipo-ipo sa kanilang lugar. Doon lamang. Pag ganito sir, normal talaga yung ipo. Hindi. Bibihira talaga ang ipo-ipo. Lalo nang sumasabay pa sa bagyo o kaya sa abagat. Hindi siya normal. Sa forecasting ng pag-asa, hanggang Merkules o Huwebes yung pag-ulan. Kaya nag-expect tayo na mas tataas pa yung level ng tubig natin. Ang panawagan namin, lalo na doon sa mga mabababang lugar, lumikas na po tayo sa mga designated evacuation centers natin sa barangay. Kung hindi na kaya ng barangay, punta na lang dito sa bayan o kaya tumawag na lang sa aming tanggapan. Magkakasama po ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating Mayor Patrick Agustin Karamat na tutugon upang sila ay madala natin sa ligtas na lugar at sila ay bibigyan ng atensyon at pag-aaruga at pag-aalaga ng ating MSWDO. Sa ngayon, At yan yung naging panayam natin kay Sir Freddy Villacorta, ang head ng MDRRMO Calasiao. At batay din sa kanilang partial damage assessment report para sa mga palay dito sa bayan ng Calasiao, Bomboframi, nasa 2,302,000 at 340 ang partial damage no ng palay no dito sa nasabing bayan at patuloy din ang kooperasyon ng PNP, BFP, mga barangay officials para sa pagtugon dito sa nasabing kalamidad. So mamaya nga ay ating tututukan din itong meeting no ng lokal na pamahalaan at ang MDRRMO Council kung magdideklara nga ang bayan ng Calasiao ng state of calamity. Bombo Frami. How's that? Bombo Frami. Sa ngayon na Bombo Oliver, ilang barangay ang apektado nito ng pagbaha? Of course, di pa naman po nag-overflow ito ng Marusay River. Yes, Bombo Frami. Actually, sa report na din ng ating MDRRMO ngayong oras na ito as of 9:40 ay naitala na o nag-overflow na nga itong nasabing ilog, no? Itong Marusay River. At ang mga apektadong mga barangay, ating babanggitin para alam ng ating mga viewers and listeners. Itong ilan dito, mga isolated na mga low-lying areas at talagang low-lying areas yung ilang mga barangay. Ang 17 Bombo Frami ang apektadong mga barangay, gaya na lamang dito ang Sitio Binco sa Talibao, Sitio Subdivision sa Lumbang, meron din sa Sitio Talitnong ng Ambunaw, meron din sa Buwad, sa parte ng Purok 1, Purok 3 at sa Isa. Meron din sa Sitio Pandayan sa Gabon, Sitio Kasintak sa Longos, dito din sa Poblacion East at Poblacion West. Meron din sa Mancup, sa Sitio Tebron, Habagat Road at itong Sitio Binco Bunlag. Meron din sa Lasip, sa Kesban, sa Banawang, Malabago, Nalsyan, Dinalawan at itong Sungkoy. Ngunit inaasahan pa na madadagdagan pa ito Bombo Frami itong nasabing mga nabahang mga apektadong mga lugar dito sa ating bayan ng Calasiao. Alright. And siguro, at binabanggit mo kanina na yung posibilidad na magdeklara ng state of calamity. Yes, Bombo Frami. Inaantay pa itong magiging desisyon kung magkakaroon nga ng pagdeklara mamaya dahil 11 a.m. ay magkakaroon sila ng meeting no dito sa bayan ng Calasiao, Bombo Frami. Alright. With that, maraming salamat Bombo Oliver at ingat kayo dyan. Yes, Bombo Frami, at yan ang update dito sa bayan ng Calasiao patungkol pa rin dito sa nararasang pag-uulan dulot ng habagat at low pressure area. Ito si Bombo Oliver Dacumus nag-uula. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!